Hindi maaari, Niall. Kapatid mo na si Abby. Wala ka nang dapat pang maramdaman, maliban sa pagmamahal para sa isang kapatid. Mami, mahal na mahal ko si Abby, nang higit pa sa isang kapatid. Tumingin ka sa ibang babae, Niall. Nakikiusap ako, Daddy. Unawaan niyo naman ako. Si Abby ang buhay ko. Siya lang. I Heart You, Baby, Episode 9. Sinong nakita mo? Tanong ni Niall habang ang mga mata niya na natatakpan ng aviator shades ay pasimpleng tinitingnan ang mga tao sa paligid. Si Tito Alfon, pabulong pero nanginginig na sagot ni Abby. Anong hitsura niya? Inisa-isa ni Niall ng tingin ang mga tao sa paligid ng skating rink. May sombrero at dark shades, dark blue shirt na may numero, sagot ni Abby na nakayakap pa rin sa binata. Number 6 ba? Tanong uli ni Niall. Oo, humigpit palalo ang yakap ni Abby. Nakita ko na siya, umalis na tayo. Paakbay na iginiya ni Niall si Abby palabas ng mall. Mukhang may lahing banyaga si Sadike. At tansya ni Niall ay matangkad lang siya ng bahagya. Hindi ito nalalayo sa edad ng kanyang ama. Agad na minaneho ng binata ang kanyang sasakyan paalis ng mall. Tinawagan niya agad si Nico. Hello, Dad. Nakita ni Abby sa Giga Mall si Sadike. Niall, nasaan na kayo? Umuwi kayo ng bahay. Tatawagan ko si Officer Intal. Nag-aalala ang wika ni Nico. Don't worry, Dad. On the way na kami. Pinutol na ng binata ang pagkikipag-usap kay Nico at tiningnan ang rearview mirror kung may nakasunod sa kanila. Baka kung napaano na si Mama. Nag-aalala ang wika ni Abby. Nanginginig pa rin ang boses nito. Ginagap ni Niall ang kamay ng dalaga. Stop worrying, Abby. Mahahanap natin siya. Tinutulungan tayo ng team ni Officer Intal. Higit na nag-alala si Niall kay Abby. Baka sa sobrang pag-aalala nito, ay tuluyan ng hindi maalala ang nakaraan. Pagdating nila sa bahay ay agad na pinagpahinga ni Niall ang dalaga sa kwarto. Nababakas kay Abby ang takot sa mukha nito. Ginagap ng binata ang mga kamay ng dalaga. Don't worry, I'm here. Promise. He can never harm you. Buong pagmamahal na hinaplos ng binata ang noo at pisngi ng dalaga at binantayan hanggang sa makatulog ito. Napasugod naman si Nico sa opisina ni Officer Intal dahil sa nangyari. Mr. Portman, bumuo na ako ng hiwalay na team para hanapin si Sadike. Hindi pa natin tukoy kung bakit niya binihag si Adeline. Pinapaalala ko lang sa inyo na ingatan niyo si Abigail hanggat hindi pa nahuhuli si Sadike. Babala ng officer. Salamat sa impormasyon. Please let us know sa mga updates tungkol kay Adeline. Pakiusap na wika ni Nico sa officer. Makakaasa kayo, Mr. Portman. Wika ni Officer Intal. Nag-aalala si Nico para sa pamilya niya. Malaya pang nakakagalaw si Sadike, 10 ng mga tauhan nito. May duda siyang mahalaga ang sadya nito kay Adeline at Abby para sundan pa ang mga ito. Masigit din ang pag-aalala ni Niall kay Abby. Hindi niya rin ito mababantayan ng 24 oras dahil kailangan niyang pumasok ng trabaho. Isang gadget ang binili niya para sa dalaga. Kumatok siya sa kwarto pagkagaling niya sa trabaho. Abby? Hi, Niall. Isang matamis na ngiti ang isinalubong sa kanya ni Abby. Hi, how's your day? Nakangiting bati rin ng binata. I'm fine, sagot ng dalaga at ibinukas ng maluwag ang pinto. I have something for you. I want you to wear this always.
Inilabas ng binata ang isang water-resistant na lady watch. A watch? Wika ni Abby habang isinusuot sa kanya ang relo. A watch and a tracking device in one, wika ng binata. Napatingin si Abby sa binata. Why? It's for your protection, Abby. Hinalikan ng binata sa noo ang dalaga bago siya lumabas ulit. Makalipas ang ilang araw, ay naisipan ni Neil na ipasyal si Abby sa Ace Castle. Naisip niya, pribado naman ang lugar at ligtas para kay Abby. Wow, ang ganda rito! Tuwang-tuwa si Abby habang nililibot ng tingin ang kabuuan ng Ace Castle. Dati na ba tayong pumupunta dito, Neil? Oo, madalas tayo dito pag may occasion sa family natin. Inalalayan ng binata ang dalaga na umakyat sa second floor kung saan kitang-kita ang Taal Volcano. Ang sarap naman ng hangin. Napapikit at dinadama ni Abby ang simoy ng hangin. Napatitig si Neil sa mukha ng dalaga. Ang lakas ng kaba ng dibdib niya. Gustong-gusto na niya itong yakapin at sabihin ang laman ng puso niya. Picture tayo dito, Neil, wika ni Abby. Nagkatuwaan ang dalawa na mag-picture taking. Ay, nalaglag, wika ni Abby dahil naputol ang suot niyang kwintas. Dinampot ni Neil ang kwintas at ang dog tag. Don't worry, aayusin ko na lang. Tiningnan niya ang naputol na kwintas at saka binulsa. Are you hungry? Kumain muna tayo. Niyaya ni Neil ang dalaga at tinungo ang dining room sa first floor. Nakahanda na ang pagkain sa dining table. Masayang binati si Abby na mag-asawang katiwala ng resort. Nakamata at ngumiti lang ang dalaga dahil hindi niya matandaan ang mga ito. Pagkatapos nilang kumain ay tumambay ang dalawa sa gilid ng pool. May mangilan-ngilan na mga guest na nagsiswimming. Neil, I have something to tell you, wika ni Abby habang nilalaro ng mga paa ang tubig sa pool. What is it? Naupo rin sa tabi ni Abby si Neil. Promise, you will not get mad at me? Nag-aalangang wika ni Abby. Inilapit ng binata ang kanyang mukha sa tenga ng dalaga. It depends. So ano yon? Nakangiti niyang tanong. Wag na lang. Tipid ang ngiti ng dalaga at waring nag-alangan na itong sabihin. Okay, hindi ako magagalit. Tell me now. Masuyang hinaplos-haplos ni Neil ang mahabang buhok ng dalaga habang hinihintay ang sasabihin nito. Naalala mo ba noong muntik na akong malunod 4 years ago? Napamaang si Neil at tiningnan ang dalaga. Bigla siyang natuwa. Bumalik na ang memory mo? Pero umiling si Abby. Nabasa ko sa diary ko. Hindi totoong nalunod ako. Nagkunwari lang ako. Sorry ha. Hindi na nagulat ang binata sa revelasyon ng dalaga. Hindi na mahalaga sa kanya ang nakalipas, kundi ang kasalukuyan ni Abby. So, you trick me, ha? Naggalit-galitan ng binata. Sorry na. Malambing na yumakap si Abby kay Neil. Katulad ng bata pa ito, ay yakap ang madalas nitong gawin sa paghingi ng sorry pag may pagkakamali ito. Your sorry is not acceptable, baby. You have to be punished. Nagkunwaring galit ang binata at pinitik ng daliri ang tungki ng ilong ng dalaga. Kailan ba hindi niya inunawa si Abby sa mga mali nito? Mula noong bata pa ito, ay lagi niya itong inuunawa at pinagpapasensyahan.
Napabungis niya si Abby at sumandal sa balikat ng binata. Sorry na nga. Baby, never do it again. Drowning is not a good joke. Seryosong wika ng binata. Hindi na po. I promise. Itinaas pa ni Abby ang kanan niyang kamay. Okay, you're forgiven. Wika ni Nia. Kinabig niya at inihilig sa kanyang dibdib ang dalaga. Lumakas na naman ang tibok ng puso niya. Excuse me, Sir Niall. Dumating na sila. Tawag pansin ng kanilang katiwala. Natuwa si Niall sa balita ng katiwala. Let's get inside, Abby. I have a surprise for you. Iginiya ng binata papasok ng rest house si Abby. Nagtatalon sa tuwa ang mga kaibigan ni Abby na sina Micah at Shane. Nakangiti si Abby pero nagtataka ang mga tingin. BFF, we miss you. Sumugod ng yakap si Micah. My God, girl, ang dami nating na-miss na gimmick. Nakayakap na rin si Shane. Nakangiting nagpalipat-lipat ang mga tingin ni Abby sa dalawang kaibigan. Hindi man niya maalala ang dalawa, ay alam niyang kaibigan niya ang mga ito. Naipakilala na ni Niall sa kanya ang dalawa mula sa sarili niyang photo album. Nagpasalamat si Niall sa pagdating ng dalawa. Tinawagan niya ang mga ito para makabanding si Abby. Kailangan ni Abby ng kausap at nais niyang malibang ang dalaga kahit paano. Mahabang oras ang naging kwentuhan ng tatlong magkakaibigan at pagkatapos ay nagpaalam na sina Micah at Shane. Matulog ka muna, Abby. Mamaya pa ang uwi natin bago dumilim. Wika ni Niall nang mapansin na humihikab ang dalaga. Payapang nakatulog si Abby sa kwarto. Nahiga sa kabilang dulo ng kama si Niall at pinagmasdan ang tulog na dalaga. Ang batang inalagaan at binantayan niya noon ay ang dalagang nagpapatibok ng kanyang puso. Mahal na mahal niya ito at pakamamahalin habang siya ay nabubuhay. At kahit buhay niya, ay iaalay niya rito. Samantala, isang tawag ang natanggap ni Nico mula kay Officer Intan. Mr. Portman, alam na namin ang identity ng dalawang taong kasama ni Abigail noong bago siya makatakas. Kamag-anak ito ni Sadike. Under close surveillance na sila. Ganon din si Sadike. May departure hold order na para sa kanya. But we have a suspicion that Sadike is employing other people and he is after Abigail. Mas mainam, huwag mo nang lalabas ng bahay ang anak nyo. Kinabahan si Nico sa huling sinabi ni Intal dahil wala si Abby sa bahay ng mga oras na yon. Officer, hindi ko maisip kung ano ang kailangan ni Sadike kay Abby. Mr. Portman, ano man ito ay tiyak mahalaga kay Sadike. Maaaring alam ito ng kanyang ina na hawak ngayon ni Sadike. Kaya sir, nasa panganib si Abigail hanggat hindi nahuhuli si Sadike. Madulas ang taong ito. May dati siyang kaso ng extortion at drug trafficking dito sa bansa. Pero nalusutan dahil sa kanyang mga connections. Officer, kailangan ko na magbabantay kay Abby. Napapahilot ng sentido si Nico. Nasa labas ng bahay sina Abby at Niall. Nag-aalala siya sa maaaring mangyari. Mr. Portman, I'm forming teams right now. Anytime today, we will start a close surveillance on your daughter's activity. But you should coordinate with us. Dapat alam namin kung kailan lalabas ng bahay si Abby. And please make sure your CCTVs in your house are all functional. One more thing, sir. Don't use your landline phones when contacting us. Hindi natin alam ang capacity ni Sadike at kung ano ang kaya niyang gawin. Mahabang babala ng officer. Officer, nasa labas ngayon si Abby.
Nag-aalalang wika ni Nico. Narinig ni Nico ang buntong hininga ng kausap. Sir, paki-advise na lang na mag-ingat. Yes, officer. We will do that. Sagot ni Nico sa kausap. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay hinanap agad ni Nico ang asawang si Alex. Love, saan ba pumunta ang mga anak natin? Napatingin si Alex sa nag-aalalang mukha ng asawa. Si Mara ay kasama ni Tony. Si MK ay may rehearsal. Si Neal at Abby nagsimba. Kumunot ang noo ni Nico. Nagsimba? Anong oras na? Love, matapos lang problema natin kay Abby. Kausapin natin si Neal. Baka dapat ipakasal na lang natin ang dalawa. Naintindihan ni Alex ang ibig sabihin ni Nico. Ginawa na natin na paghiwalayan sila pero mukhang mahal nila ang isa't isa eh. Pero love, may tiwala naman ako sa anak natin. It's not the real issue actually. The main problem here ay ang kaligtasan ni Abby. I already warned Neal about Abby's safety. Galit na wika ni Nico. Napatingin si Alex sa asawa. Bigla rin siya kinibahan. My God, love. Please call Neal. Alamin mo kung nasaan sila. Tumalima si Nico. Nag-dial ito sa cellphone. Naalimpungatan si Neal dahil sa tunog ng kanyang cellphone. Hello, Dad? For God's sake, Neal. Why you're not answering my call? Kanina pa ako tumatawag. Galit at nag-aalala ang tono ni Nico. Sorry, Dad. Nakatulog lang ako. Sagot ni Neal. Nagising na rin si Abby at tahimik na nakikinig. Nasaan kayo? Kasama mo ba si Abby? May himig ng pagdududa ang tanong ni Nico. Yes, Dad. Nandito kami sa Ace. Kaswal na sagot ng binata. Neal, I think we need to talk about this. Umuwi na kayo. You're putting Abby into danger and even yourself. Madiin at galit ang bawat salita ni Nico. Yes, Dad. Sagot ng binata sa ama at saka hinarap ang dalaga. We're going home, Abby. Galit ba si Daddy? Nagalala ang mukha ng dalaga. Tumayo na ito at nagsuklay ng buhok. No? Sagot ng binata dahil alam niyang siya naman ang pagagalitan ni Nico. Abby, it's nearly 6 in the evening. Sa downtown na lang tayo kumain. Wika niya. Pababa na sila ng city proper nang biglang umulan. Dahan-dahan ang patakbo ni Neal dahil pababa ang takbo nila at madulas na ang kalsada. Samantala, tumunog ang cellphone ni Nico. Hello, Neal, nasaan na ba kayo? Nag-aalala niyang tanong. Dad, SOS, Dad. Neal? Anong nangyari? Ngunit nawala na sa linya si Neal. Ano ang nangyari kana Neal at Abby? Abangan sa susunod na kabanata. Nagustuhan niyo ba ang kwento? Pa-like, share, and subscribe naman mga idol. Maraming salamat!